Biglang may narinig siyang tunog mula sa likuran, dahilan upang tumingin siya. Luminggi siya at nakita ang isang magarang gusali na nagniningning mula sa mga bintana. Sa liwanag ng mga bintana, may mga linya na parang mga simbolo na makikita. Bagamat hindi malinaw, natuwa si Kang Rong sa pagkakakita ng mga ito at nagsimulang tumingin ng mabuti. Agad na nawala ang kanyang silweta sa dilim, parang pumasok siya sa isang ibang dimensyon. Sa dilim na ito, wala nang iba kundi ang mabigat na atmosfera. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakakalat ang maraming mga katawan, ang walang hanggang dilim ng kamatayan. Ilang minuto ang lumipas at nagsimulang sumulpot ang mga armadong lalaki mula sa dilim. Naramdaman ni Kang Rong ang kanilang presensya sa likuran niya at nakita ang mga pamilyar na mga itsura sa unahan. Ang mga mandirigmang ito ay may mga pulang mata na nagdudulot ng takot. Nasa isip ni Kang Rong ang isang kakaibang kaisipan, bakit dati ay naglalaban lamang ang mga tao sa isa't isa, ngunit ngayon mas murder na. Bumalik ang tingin niya at tinansya ang bilang ng mga papalapit. Gusto sana niyang tanungin ang mga nilalang na ito kung bakit nila ipinagkait ang kanilang mga sarili sa ganitong uri ng kapalaran, at idagdag na kung ganun, hindi nila dapat sisihin ng iba para sa kanilang kamatayan. Pumikit siya at nag-cross ang mga braso sa harap niya, naghintay. Nagtipon siya ng lakas, parang nag-iipon ng enerhiya, at ang tensyon sa hangin ay tumindi habang ang enerhiya ay patuloy na lumalakas. Ang kapangyarihan na ito ay tila nagsisilbing bigat sa mga halimaw na papalapit sa kanya. Ihahanda niyang ipakita sa kanila kung saan sila nabibilang at pinagsama ang lahat ng lakas niya. Ang kanyang palad, parang pinapasok ang espasyo, ay naghahanda ng isang malakas na atake. Sa una, parang walang nangyari, at ang mga nilalang ay patuloy na gumagalaw. Ngunit biglang sumabog ang isang maliwanag na liwanag mula sa gitna, at pinuno ang paligid. Ang liwanag na ito ay lumikha ng isang shockwave na damaloy sa buong baryo, ang lakas nito ay tumama sa bawat sulok. Kasabay nito, ang pangalawang alon ay lumipad ng malayo sa ibabaw ng mga bundok, na nagdulot ng gulo sa lahat ng paligid. Ang mga bundok ay nagsimulang umuga mula sa lakas ng mga alon at mga bato ay nahulog. Si Kang Rong, na nagdulot ng maraming kamatayan sa lugar na ito, ay naramdaman din ang jolting ng hangin, ngunit hindi pa rin niya nauunawaan kung saan nagmula ang hindi kapani-pani walang enerhiya. Samantala, ang batang babae ay nakahiga na may mga mata na nakapikit, parang natutulog ng mahimbing, ngunit sa susunod na sandali, ang isa sa kanyang mga mata ay dahan-daang bumukas, parang sumasagot sa mga nangyayaring kaganapan. Ang mga nilalang na yun ay nakaramdam ng hindi kayang tiisin na presyon na bumalat sa kanila, na parang isang hindi nakikitang panggigipit. Ang lakas ay napakalakas na pumutok ang kanilang mga eardrums at damaloy ang dugo mula sa kanilang mga ilong at bibig. Ang mga pulang mata ng mga halimaw ay nagsimulang mag-fade, unti-unting nawawala kasabay ng kanilang kapangyarihan. Ang liwanag na nagbigay gabay sa paligid ay unti-unting naging makapal na dilim. Ipinakawala ng batang lalaki ang lahat ng kanyang nais na puksain ng mga kalaban na iniiwan silang walang kaligtasan. Kasama ng kanilang pagkatalo, ang kanilang mga armas ay nabasag, lahat ay nahati, at ang kanilang mga katawan ay nagkalat na parang mga piraso ng maliliit na bato. Tanging mga mahihinang ungol mula sa mga katawan sa lupa ang maririnig. Inibaba ni Kang Rong ang kanyang ulo at nakita ang isa sa mga kalaban na patuloy na humahawak, bagamat nanginginig. Alam niyang hindi pa mamamatay ang mga nilalang na ito, ngunit tiyak na hindi na sila makakagalaw anumang oras. Ang tanging kailangan niyang gawin ay iwan silang nakahiga at hindi gumagalaw hanggang sa mawalan ng lakas. Ang batang babae, na may mga pulang labi na lumilitaw laban sa kanyang puting balat, ay mukhang inis sa nakikita niyang kaguluhan. Matapos magising mula sa mahaba niyang pagtulog, binuksan ng batang babae ang kanyang mga mata at inaasahan niyang makita lamang ang kanyang ina. Ngunit habang nagsisimula siyang magising, ang imahe ng paligid ay unti-unting naglaho. Naghanap siya ng lakas upang tumayo at naglakad pasulong. Napansin niya ang mga kakaibang mga sticker sa sahig na kanyang nakita at ang kanyang pagkamausisa ay nagdala sa kanya upang magmasid. Nang yumuko siya upang masusing tingnan ang mga ito, kinuha niya ang isa sa mga sticker at sinimulang suriin ito. Sa isa sa mga sticker, nakasulat ang amulet na kumokontrol sa demonyong Rosa, isang pangalan para sa mga halimaw na kumakain ng tao. Naunawaan ng batang babae na ang nangyayaring kaguluhan sa paligid ay tunay na magulo. Pinili niyang tignan ang isang sulok sa kisame at nakita ang isang bagay na talagang kakaiba. Tila may enerhiya na ngayon ay nagtatago sa bitak, parang sumanib dito. Ang mga kakaibang sensasyon ay bumalat sa kanya,
nagbigay ng babala na kailangan niyang tumakas agad. Hindi na nag-aksaya ng oras, tumakbo ang batang babae patungo sa labasan, nakikinig sa tinig ng kanyang kalooban. Malapit na ang labasan ng yungib, ngunit ang pintuang nagsasara dito ay sira. Maliwanag na hindi ito kayang sirain ng isang maliit na bagay, tiyak na gawa ito ng isang makapangyarihan. Nang makarating siya sa ibabaw ng horizon ng baryo, nakita niya ang makapal na apoy na tumatakip sa mga bubong ng mga bahay. Kung hindi mapapatay ang apoy na ito, titingabunin nito ang lahat ng daraanan nito. Ngayon lamang natanto ng batang babae ang lawak ng sakunang ito. Samantala, ang armado at batang lalaki ay nagpatuloy ng walang pagmamadali. Tumingin siya sa horizon at nakita ang parehong apoy na napansin ng batang babae. Tahimik siyang nag-isip na baka labis ang naging imahinasyon niya. Ngunit lumalabas na hindi siya nagkamali ng lingunin ang paligid. Nang tumingin siya sa ibaba, napansin niya ang mga tao na buhay pa, at natuwa siya sa paraan ng kanilang pagtakas, na parang mga takot na insekto. Wala nang magagawa sa lugar na yun kaya tumalon siya pababa at iniwan ito. Sa mga sandaling yun, ang isang grupo ng mga tao na tumatakas ay tumatakbo ng mabilis upang makaligtas. Ang bilis nila ay tila hinihigop ang hangin sa kanilang mga katawan, ang kanilang mga ngipin ay nanginginig sa takot. At ang lalaki na nakasuot ng itim na balabal ay mabilis na tumakbo ng maaga kaysa sa lahat sinusubukang makatakas. Baka basang-basa siya sa pawis mula sa pagtakbo o mula sa takot, mas malamang na ang pangalawa. Hindi niya maintindihan kung saan nakuha ng taong tinatawag niyang Gum ang ganitong hindi kapani-pani walang lakas. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang iba pang mga taong tumatakas, ngunit nang lingunin niyang muli, narinig niya ang isang pagsabog mula sa likuran ng grupo. Si Gum, na tinatawag niyang isang mangmang, ay nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Si Hayam ay pumutok sa lahat ng humadlang sa kanya, ang kanyang nakamamatay na anino ay mabilis na papalapit at nagdudulot ng takot sa bawat galaw. Sa isang suntok, madali niyang pinaslang ang buong grupo, malupit sa kanyang kapangyarihan, hindi sila binigyan ng pagkakataon para mabuhay. Ang dugo ay bumaha sa mga malalapit na tao at wala ng paraan para makaligtas. Napilitan ang grupo na huminto at kunin ang kanilang mga armas, naghahanda para sa labanan. Nagkasunduan sila na kung mamamatay man sila, makikilala ito ng may dangal at hindi habang tumatakbo. Ang kanilang plano ay isa lamang, putulin si Gum sa piraso, kahit isugal ang kanilang buhay. Ngunit para kay Gum, ito na lang ang magaan na gawain. Ngayon, maaari na siyang humawak ng kanyang espada at hindi na kailangan pang habulin ang mga kalaban. Isang suntok, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at halos kalahati ng mga lalaki ay tumilapon sa gilid. Ang lalaki na may itim na balabal ay malamig na tinasa ang sitwasyon at napagtanto na ito ay isang ganap na pagkatalo. Hindi na ito ang Hayam na kilala niya, sa mga mata niya, si Yam ngayon ay isang ganap na ibang tao, isang halos hindi makatawid na nilalang, isang malupit na halimaw na hindi nagdadalawang isip na sirain ang lahat ng humahadlang sa kanya. Ang kanyang nakakatakot na ngiti ay nagpapakita ng kanyang tiwala sa sarili. Ang bilis at eksaktong mga galaw niya ay namangha pa kahit sa mga bihasang mandirigma. Napagtanto ng lalaki na ito na ang oras na para magtanggol, ngunit alam niyang kung nais ni Hayam, wala na siyang bakas noong una pa. Magandang pagganap, hindi ko akalaing may itinatagong ganitong mga kasanayan ka sa pakikipaglaban, wika ng lalaki na may itim na balabal. Inidagdag pa niya na ang mga galaw at kasanayan sa armas ni Hayam ay kahawig ng estilo ng kanyang yumaong kapatid. Ngunit sa sagot, malamig na sinabi ni Hayam, nakakainsulto. Ako si Hayam, ang sarili mong pamangkin na tinangka mong lasunin, ikaw na walang hiya, galit niyang tugon. Oh, ikaw. Parang nagtago ka na lang sa likod ng itim na balabal mo habang buhay, traidor. Hindi balak ni Gum na mabilisang pumatay. Sa halip, itinulak niya ito na parang isang daga, may paghamak. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-ipon ng lakas para sa susunod na pag-atake gamit ang kanyang sandata, ngunit lumabas na mabilis at maliksi ang lalaking may itim na balabal, matagumpay na naiwasan ang bawat hampas gamit ang kanyang espada. Magtatagal ba siya sa ganitong bilis? Waring tanong sa sarili ni Hayam. Tila hindi. Isa sa mga sumunod na hampas ang nag-iwan ng malalim na hiwa na tumawid sa mukha ng lalaking nasa balabal. Ang paligid ay tila naging mas mabigat, mas nagiging matindi, na parang bago dumating ang bagyo. Itinulak ni Hayam ang lalaki pababa ng mataas na hagdanan para lamang magkamalay siya sa kung nasaan siya dapat. Malinaw na mensahe yun, ipinapakita ni Hayam kung saan dapat nakalugar ang kanyang kalaban.
Habang pababa ng hagdan, malamig na ipinaliwanag ni Hayam, "Ikaw, hampas lupa, lason ang ibinuhos mo sa akin na halos winasak ang mga laman loob ko. Ngayon, nagmamakaawa ka dahil sa simpleng gallows?" Ang lalaki ay tinakpan ng kanyang dagwang mukha gamit ang isang kamay, pilit na kinokontrol ang pag-agos ng dugo. Wala ni Katie Ting na respeto si Hayam para sa taong yun. Nakahiga ito sa lupa, nagmumura ng mahina, at pilit na hinahawakan ang kanyang espada. Ilang minuto ang lumipas bago marinig ni Gom ang mga salitang, "Ikaw, kaawa-awang mangmang. Ang dugo mo ang daan ng Iron Lion papunta kay Guan. Kaya sinubukan kong wasakin ka dahil natatakot ako sa mga nakatagong kakayahan mo. Ngunit kung alam ko lang na baliw ka, hindi ko sana minadali." Patuloy na nagbulong ang lalaking may balabal, "Ang mga kakayahang kinatatakutan ko ay lumilitaw lamang sa mga araw ng kabaliwan ng kapatiran ng hangin at alikabok." Ngunit ang mga salitang yun ay walang saysay kay Gom. Isa lang ang mahalaga sa kanya, kung totoo ba o hindi. 10 taon ang hinintay niya para makapaghiganti, at ngayon hinihingi niya ang lahat ng lakas ng kanyang tiyo. Ang lalaki sa itim na balabal, hindi na nagpapigil, ay tinawag siyang baliw na hayop, ngunit sa huli, siya rin mismo ang nakiusap na tapusin na ang lahat, inamin ang kanyang pagtataksil sa pamilya. Itinaas ni Hayam ang kanyang sibat sa ibabaw ng ulo ng lalaki, handang ibigay ang huling hampas, ngunit natigil siya nang makarinig ng isang malakas na boses na sumisigaw sa kanilang direksyon. Ang isang batang lalaki ay nakatayo sa bubong at malinaw na narinig ang salitang, "Tumigil." Lumingon si Hayam sa tunog at nakita ang 2 tao na nakatayo sa ibabaw ng isang ikatlo, na nakaluhod. Ang mukha ni Gom ay nagliwanag sa isang ngiti ng kagalakan na tagpuan niya ang hinahanap niya. Samantala, ang tensyon malapit sa labasan ng yungib ay lalong tumindi. Tumigil si Hayam sa kanyang pag-atake nang makarinig ng tinig ng isang babae. Siya ang parehong dalaga na may takot sa mga mata, ang nagsabing, "Tumigil ka." Mukha siyang hindi pa nakasakit ng kahit sino sa kanyang buhay. Nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit sa lalaking armado. Maingat ngunit matatag ang kanyang mga hakbang patungo kay Gom. Gayunpaman, hindi nagpigil si Gom at sinubukang atakihin muli ang kanyang tiyo. Ngunit muli, lumitaw ang dalaga sa kanyang daraanan, iniunat ang kanyang kamay sa harap at muling sinabi, "Tumigil ka. Bakit mo gustong patayin ang isang taong hindi naman lumalaban?" Dahil lang sa mga sinasabi ng walang kwentang yun, nauunawaan niya na ang lalaking nasa harapan niya ay ang sarili niyang tiyo, isang halimaw ng kanilang nayon. "Mamatay ka," galit na sigaw niya, puno ng puot, sabay hagis ng espada papunta sa kanya. Subalit nakita na ng babae ang talam ng espada na dahan-daang papalapit, palapit ng palapit. Wala siyang nagawa kundi tawagin ang binatilyo na isang kaawa-awang nilalang. Hindi pa rin moari ni Hayam kung paano tatanggapin ang kanyang mga sinabi, iniisip na ito'y mga walang kwentang pananalita. Ngunit sa parehong sandali, isa sa mga mata ng babae ay nagsimulang magbago, nagkaroon ng kakaibang disenyo. Ang talam ng espada ay tumama ng diretsyo sa kanyang leeg. Dagwang sumabog ang lugar ng tama, tumilamsik sa iba't ibang direksyon. Ang dugo ay tumulo mula sa kanyang leeg, unti-unting binabasa ang kanyang kasuotan ng matingkad na pula. Ngunit hindi ito ang inasahan ng binatilyo. Sa halip na masugatan ng tuluyan, nagsimulang maghilom ang leeg ng babae, at mula rito ay tumubo ang tila mga galami na parang buhok ngunit yari sa laman ng tao. Gamit ang mga galami na ito, hinawakan niya ang isa sa mga kaaway at nagpahilamos ng likido na nagkalat sa paligid, winawasak ang lahat ng madadaanan nito. Gayon din ang nangyari sa binatilyo, na nagsimulang lamunin ng walang katapusang agos ng likido. Habang lumulubog siya ng mas malalim, nawalan siya ng malay. Nang magising, bigla niyang iminulat ang mga mata at pilit na huminga, ngunit walang hangin. "Anong nangyayari? Nasaan ako?" tanong niya sa kanyang sarili, litong-lito sa nangyayari. Sa parehong sandali, isang babae ang nagpakita sa kalagitnaan ng sitwasyon. Dahan-daang lumubog siya sa likido, buong katawan niyang nakalubog ngunit nananatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago, nagkaroon ng ibang anyo. Nang makita niya ang binatilyo, agad niya itong nakilala bilang isang taong nakita niya kaninang umaga. Ngunit walang anumang espesyal na napansin noon. Ngayon, tila ibang-iba na ang binatilyo, at nagsimula siyang maghinala na baka sinapian ito ng isang espiritu. Sinubukan niyang aisil ang espiritu na tila sumanib sa katawan ng binatilyo. Sa parehong sandali, lumingon ang babae sa likod, tila may nararamdaman siyang kakaiba.
Doon niya nakita ang isang batang lalaki na nakatayo sa bubong ng gusali, masiglang kumakaway sa kanya. Habang palapit ang batang lalaki, masayang-masaya itong kumakaway at tumatakbo. Ngunit nang makalapit ito, biglang huminto, at ang kanyang mga mata ay naging kakaiba, tila maingat at nag-aalala. Napansin niya ang isang bagay sa bubong kung saan siya tumatakbo. Mabilis siyang tumalon, halos hindi makita sa bilis, at sumigaw sa babae, "Mag-ingat ka." Agad na lumingon ang babae at napansin ang galaw mula sa gilid ng kanyang paningin. Ang kanyang baba ay bahagyang natama ng isang bagay na napakabilis lumipad, at sa susunod na sandali, naramdaman niya ang malamig na talam ng isang espada sa kanyang leeg. Isang malakas na kamay ang may hawak ng sibat, dalawa ito, hindi lamang isa. Isa ay hawak ni Doc, at ang isa naman ay hawak ng batang lalaki na tumakbo upang iligtas ang babae. Sama-sama nilang hinarang ang pag-atake, pinigilan ang talam na tumama sa leeg ng babae. Ang kanilang pag-intervene ay napapanahon, kung hindi, maaaring nasawi ang babae. Hindi niya inasahan ang ganitong takbo ng mga pangyayari. Nagpaikot-ikot ang kanyang tingin, una sa isang direksyon, at pagkatapos ay sa isa pa, mula sa bata papunta kay Doc. Halata sa kanyang mukha ang pagkagulat habang inaalam ang sitwasyon. Biglang itinapon ng binatilyo ang sibat palayo sa babae.